Ikaw na mu'min, binibigyan ka ng pagsubok dahil mahal ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto niyang mapanatili ang iyong iman. At habang ikaw ay nagtitiis, pinanghahawakan mo, nagiging matatag ka sa iyong relihiyon, sa mga pagsubok na ito, lalong-lalo na sa mga financial, mga problema sa financial, ay ganun din kataas ang iyong antas sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga mu'min, binibigyan tayo ng pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala upang makita ni Allah subhanahu wa ta'ala kung sino ang magiging makatotohanan sa kanyang iman, sa kanyang pananampalataya. Sino ang magiging matatag, mapagtiis sa mga pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala, at kung sino ang hindi magiging makatotohanan sa kanyang iman. Si Sa'ad ibn Waqqas radiyallahu anhu ay kanyang sinabi, tinanong ko ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, ayyun nasi ashaddu banaan? O ya Rasulullah, sino po sa mga tao ang may higit, may pinakamatinding pagsubok? Sino ang higit na sinusubukan, binibigyan ng pagsubok sa mga tao? Anong sinagot ng Rasulullah? Al-Anbiya, ang mga nabi, mga propeta, mga sugo ni Allah, sila ang may higit ng mga pagsubok na pinagdadaanan. Subhanallah. Kahit ganun ang kanilang karangalan, antas, ay sila ang binibigyan, higit na binibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga pagsubok. Thumal amthal, yung mga pagkaraan ay yung mga taong susunod o sumunod sa kanila. Pagkaraan yung sumunod na naman sa kanila, sa iman, sa panghahawak sa relihiyon. Pagkaraan, sinabi ng Rasulullah, yubtala ar-rajul ala hasabi dinihi. Subhanallah. Binibigyan ng pagsubok ang isang tao, lalaki man o babae, base sa kanyang pananampalataya. Ayon sa kanyang pananampalataya. Kung gaano kalaki, katindi ang iyong iman, ganun din kalaki ang pagsubok sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil titignan ni Allah subhanahu wa ta'ala kung gaano kahipit ang iyong panghahawak sa iyong relihiyon. Susubukan ka sa iyong sarili, sa iyong trabaho, negosyo, may mga pagsubok, may imang ka. Bibigyan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsubok. Financial problem. Titignan ni Allah kung gaano kalaki ang iyong iman. Magiging matatag ka ba sa iyong iman, sa iyong pananampalataya, na halal lamang ang iyong mga negosyo, trabaho, o baka naman, subhanallah, hindi ka makatiis. At malaman mo ang isang gawain, negosyo na magiging mapapadali ang iyong pagyaman, magiging mabuti ang iyong negosyo, ay tatangkilikin mo. Iiwan mo, hihina ang iyong iman, at sasali ka sa mga haram na negosyo o hanap buhay. Saan ang iman? Yun ang ibig sabihin ng Rasulullah. Kung gaano yubtala ar-rajul ala hasabi dinihi, bibigyan ng pagsubok ang isang tao ayon sa kanyang iman. Itong tandaan mo, ayon sa iyong iman. Ayon sa iyong iman. Pero may hikmah si Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw na mu'min, binibigyan ka ng pagsubok
Dahil mahal ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto niyang mapanatili ang iyong iman. At habang ikaw ay nagtitiis, pinanghahawakan mo, nagiging matatag ka sa iyong relihiyon, sa mga pagsubok na ito, lalong-lalo na sa mga financial, mga problema sa financial, ay ganun din kataas ang iyong antas sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala.